Hindi matatakot, hindi natatakot, hindi pwedeng i-delay ang proseso ng impeachment sa Committee on Justice. Ngayong naka-refer na sa Committee on Justice ang apat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Congressman Luistro na siyang chairman ng Committee on Justice, gagawin nila ang lahat ng tama at nasa tamang proseso, kaya hindi ito pwedeng i-delay at kahit na anong gawin ng sinuman, hindi sila pwedeng pigilan dahil kanilang constitutional mandate or kanilang obligasyon ito sa ilalim ng batas. Ito ang paliwanag ng abogado at chairman ng komite. No? Palagi tayong tinatanong, paano po kung hindi sumipot ang respondent? Paano po kung hindi dumating sa hearing ang Vice President? Again, her presence in the hearing is part of her right to due process. Yeah. So whether she wishes to come or not, it is actually her prerogative. Kung hindi siya darating dun sa hearing, it will be interpreted merely as her waiver of her right to be present during the hearing. After our hearing proper, step 5 tayo. The justice members will be voting on the determination of probable cause. The required vote is majority of all the members of the Justice Committee. And we have to add as well, mayroon din pong prerogative na mag-attend at bumoto ang mga ex-officio members. We are pertaining Siya yan, to the House leaders, no? Whatever will be the decision of the Justice Committee Ayun. on the existence of probable cause, isusulat po natin yan sa committee report. And again, this committee report will be forwarded to the plenary para pagbotohan naman ng members ng House of Representatives. If we are asking about the approval of the committee report, ang required vote po is at least one-third of all the members of the House of Representatives. If we will be able to get one-third, then this means the transmittal to the Senate of the articles of impeachment is warranted. Ayun. Napakalinaw. Malinaw pa sa sikat ng araw sa buong Batangas. Hindi lang sa ikalawang distrito ng Batangas na kinakatawan ni Congressman Luistro. Malinaw yun. Walang takot, proseso ang gagawin at susundin. Okay? Kaya madalit sabi, bilang recall lang sa mga nangyari, hindi pwedeng gawin ni Sara Duterte yung kanyang ginawa doon sa nakaraang mga taon sa public hearing sa Kongreso ng Appropriation Committee at Blue Ribbon Committee na hindi maganda yung kanya naging attitude doon. Nagdrama-drama pa yung kanyang mga staff para hindi matanong sa public hearing. Kasi yun, in aid of legislation, kaya pinalampas yung ganong mga drama, gimmick, at maling attitude. Sa Committee on Justice ngayon, dahil ito'y impeachment, hindi ito in aid of legislation. Ito ay to remove, pagtanggal sa posisyon kapag mayroong betrayal of public trust after ng mga ebidensya. Yun po yun. Wala itong kasong kriminal, walang pagkakakulong, ito po ay impeachment. Ibang-iba ito. Kaya hindi pwede ang drama. Pag inimbitahan ka at hindi ka dumalo, ikaw ang mawawalan. Pag inimbitahan ka at dumalo ka, sumunod ka sa proseso. Pag tinanong ng congressman, tinanong ng mga membro ng komite, sasagot ng nasa sa tamang pamamaraan. Hindi pwede ang sigawan, hindi pwede ang tarayan, hindi pwede ang walkout, hindi pwede kung ano-ano, ano man ang gagawin nyo, tuloy ang trabaho ng komite. At sila'y merong authority na magrekomenda after ng kanilang gagawing voting. Pagboto, may substance ba? Mayroong bang probable cause o wala? Yung desisyong yun, sila lang ang gagawa nun. Member ng komite at ex officio ang mabobotohan. Pag nagrekomenda na mayroong probable cause, diretso sa plenaryo. Pag nagrekomenda na walang probable cause, diretso rin yan sa plenaryo. In other words, yung buong kongreso ang magde-decide. Kaya advance lang ho na information para sa inyong kaalaman at nang hindi na mangyari ulit. Paki-advise nyo kay Sara Duterte
ito na yung pagkakataon niya na magamit niya ang kanyang oras at panahon para ipagtanggol ang kanyang sarili. Kung ano man ang diskarte niya at ang kanyang mga abogado, bahala sila. Pero itong pinangangatawanan ng chairman ng komite, maninindigan sila sa tamang proseso. Ibibigay ang oras at pagkakataon sa mga nag-aakusa at sa mga inaakusahan. After noon, magdedesisyon sila kung ano ang kanilang nakita bilang mga membro ng komite at ng kongreso. Yan po yung proseso. Okay? Sana ay sumunod sa tamang proseso. Walang lalabag sa proseso kasi hindi makakatulong yan. Sino man ang lalabag sa proseso, hindi makakatulong sa kanilang laban. Diba? Pero pag sumunod sa proseso, may lalabas nila ang kanilang karapatan at obligasyon, panindigan kung ano ang kanilang paniniwala. Yun po yun. Para lang humalaman nyo. Kaabang-abang ito. Alam niyo bakit? Next week na ito. Kung di ako nagkakamali, Monday. Kasi sabi nila, first week ng March. Sa Sunday po, auuno na eh. Ang alam ko nga, 2, 3, and 4, meron ng initial na pagmi-meeting ang Committee on Justice. So, ilang oras, araw na lang ang binibilang. Okay? Kung ano man ang maging desisyon, irespeto natin. Kung ano man ang maging proseso, pakinggan natin. Okay? At lahat tayo ay may kanya-kanyang interpretation, observation, at opinion. Katulad ko. Walang monopoly ang opinion. Lahat tayo entitled dyan. Kaya irespeto ang opinion ng bawat isa. Walang personalan kasi. Yung namin personal, yung mga pikon talo. Tandaan nyo ang pikon ay talo sa lahat ng laban. Ang pikon ay kababawan ng paniniwala. Naninindigan sa kanyang sariling opinion. Ay, walang ganon. Dapat irespeto ang isa't isa. Okay? Ito namang ating ginagawa ay laging for information, for education sa lahat ng aking mga followers, subscribers, viewers sa buong mundo. Kaya please like and share. Paki-subscribe na rin po kayo. Kung hindi pa, pindot lang inyo, notification. Yung all ang inyong pindutin. Tapos subscribe, pindot lang. Ayos na. Magkakarinigan na tayo sa lahat ng mga video. Itong ating ginagawa ay paghahatid lang ng mga impormasyon sa aking paniniwala at aking pong pinaninindigan. Ang kinakampihan ko dito at ang aking boss dito ay taong bayan. Ang aking kinakampihan dito, katotohanan. Yung nagsasabing ganito, karapatan nyo yan, pero hanggang dun lang yun. Hindi nyo ako mapapatigil sa aking paninindigan at paniniwala kung ano ang gusto kong topic, ano yung nangyayari, at kung ano po yung aking opinion. Kasi yan ay aking obligasyon bilang Pilipino at matagal na mamamahayag sa industriya ng broadcast sa malayang pamamahayag. Okay? Sige, magtulungan sa pagbibigay ng tamang impormasyon.